Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong kaisipin na ikaw ba'y handang salubungin. Okay mga kaibigan, tayo po ay papalaot na ho. Pero bago tayo pumalaot, inanyayahan ko kayong samahan kami sa isang maikling panalangin. Tayo po manalangin. Mahabagin po naming Diyos sa pagkakataon pong ito ng aming pong pagnililay-nilay. Patuloy po kayong pumatnubay ang banal na Espiritu, ang siyang mga siwa sa programang ito hanggang sa mapapaabutan ng pabalitang ito. Saan bang makarating, Ama, ang programang ito, hangad po namin ang kapayapaan ay manatili sa kanilang mga puso at ikapagbubunga ng kaligtasan. Makakasama namin po sila kapag kayo nahayag na, kapag ang inyong anak ay nahayag na sa ikalawa niyang pagbabalik. Muli po, Ama, binabalik po namin ang papuri at pasasalamat. Sa inyo na po namin inahabilin ang isang oras namin pag-aaral sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, kapatid na Raybida at mga kasama, mga kapatid, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa tinatawag na OSAS. Ayan, napapansin nyo naman, ano? Very trending yung usaping ito ngayon. Halos sa iba't ibang forum, kapatid na Raybida, nakikita ko yung OSAS, mga kaibigan. Okay, bago ko ibigay kay kapatid na Ray, gusto ko munang bigyan kayo ng konting kaliwanagan, mga kaibigan. Sa panig po naming mga Seventh-day Adventist, ang tinututulan po namin ay yung OSAS na paniniwala ng mga Baptist. Ayan, sapagkat naniniwala rin kami sa isang banda ng OSAS, ito po yung habang tayo ay na kay Kristo, mananatili po tayong ligtas. At kung hindi tayo bibitaw at tayo magpapatuloy sa kasakdalang ipinagkaloob niya sa atin, mananatili ito sa atin hanggang sa second coming. Yan, kaya meron din OSAS na ituturo ng Biblia, yan po yung minsan tayong naligtas sa pamamagitan ni Kristo at mananatili tayo hanggang hindi tayo bibitaw, hanggang hindi tayo aalis. Yan, tandaan ho natin sa mundong ito, laging merong counterfeit. Merong iglesia ng Diyos na tunay, meron ding huwad, kapatid na Ray. Yes. Mayroong tunay na pangingilin, yan yung Sabat, meron ding huwad na pangingilin. Yun naman yung Sunday. Kaya bawat may katapat eh. May Trinity doctrines na totoo, meron ding huwad na Trinity doctrines, no? Yan, lagi may mga katapat. May OSAS na totoong nasa Biblia, may OSAS din na fake. At ito yung pag-uusapan natin, yung OSAS ng Baptist na hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ngayon, kapatid na Ray, lagi nating naririnig na lagi tayong nilalait, lagi tayong inaaglahi, kung minsan ginagawa pa nga tayong, kumbaga sa nagiinuman, pulutan pagka ang usapan ni OSAS sa kabilang himpilan. Ano po masasabi ninyo dito, kapatid na Ray? Yeah, oo. Bagamat tayo, kapatid na Fernando, ginagawa tayong pulutan, tayo ang pulutang pinakamasarap. Ayun! Sapagkat tayo ang pulutang malaman, mabitamina, sapagkat yung ating itinuturong katotohanan ay talagang katotohanan. Sapagkat kung ang ating dinadalang aral ay hindi katotohanan, di na tayo papansinin eh. Tama. Kaya tayo madalas pansinin sapagkat yung dala natin ay katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin yung OSAS ng Baptist. Ito ay sikat na usapan ngayon. Maging sa Facebook, ito ay trend na trend. Maraming nagtatanong, maraming pagtatalo rito. Gaya ng sinabi mo kanina, merong tunay na OSAS at merong fake na OSAS. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ibig po sabihin ng OSAS ay once saved, always saved. Minsan kang maligtas, ay forever ka nang ligtas. Napakasarap pakinggan. Sapagkat sa katotohanan, yung kaligtasan naman talaga ay nais talaga ng Diyos na ang tao ay manatili doon sa kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo sa isang napakagandang talata na ipinahayag ng ating Panginoon sa unang Timoteo sa Kapitulo 2.
at ang bersikulo po ay 3 at 4, may binabanggit na ganito ang ating Panginoong Jesucristo sa unang Timoteo. Napakaganda po nito. Sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi ganito. Umpisahan natin sa kapitulo 2, kapatid na Fernan, sa bersikulo 3 at 4, ganito ang sabi. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siyang may ibig, ayan, ito, may ibig ang Diyos, ha? Sa lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Yan po ang kalooban ng Diyos na kahilingan niya sa lahat ng tao. Nais ng Diyos, anumang uri ng relihiyon, anumang kalagayan ng isang tao, ang wika ng ating Panginoon, nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas. At yung kaligtasang binibigay po ng ating Panginoon, nais ng Diyos na tayo manatili doon sa kaligtasan. Pero ang tanong, yung bang kapag ang tao ba'y sumampalataya, tumanggap ng kaligtasan, wala na bang chance o pagkakataon na ang tao'y mawalay pa uli doon sa kaligtasang tinanggap niya? Yun po ang tinatanong natin. Yan ang pinag-aaralan natin. Bagamat nais ng Diyos na tayo ay manatili sa kaligtasan. Pero ang question, yung bang mga tao na tumanggap ng kaligtasan at katotohanan sa ating Panginoon, meron bang chance? Ano ba sa Tagalog yun? Meron bang pagkakataon, may pagkakataon na ang tao'y mawalay pa uli sa kaligtasan? Opo, binibigyan po tayo ng babala ng ating Panginoon na ang tao, kung hindi siya mananatili doon sa kaligtasan, maaari po siyang mawalay sa kaligtasang tinanggap niya na. Marami pong kasaysayan po sa Biblia niyan. Maraming pinakilala bilang aral po sa atin na tayo po'y pinag-iingat ng Panginoon na tayo, baka tayo'y mawalay pa sa pananampalataya. Nice po tayo. Brother Ray, bago mo basahin yan, napaganda nung sinabi po ninyo, kasi dito po sa Baptist Osas, wala nang chance na ang tao ay umalis pa sa Panginoon. Yun ang kanila walang chance, kaya always save. Meron namang Osas, kapatid na Ray, na actually, iba't ibang variation din ang Osas. Meron namang Osas na kahit tumalikod ka sa Panginoon, ligtas ka pa rin. Okay? May ganyan din, no? Kaya iba-iba rin sila. Hindi rin sila magkasundo, Brother Ray. Okay, Brother Ray, gusto ko mapakinggan niya ang binubuklat mong talata. Sige po, go ahead po. Ngayon, may Osas sa Biblia. Yung Osas na binibigay ng Panginoon, yung always save, may kondisyon. Hindi katulad nung Osas ng Baptist na pag tinanggap mo, kahit anong gawin mo, ligtas ka na, secure ka na pag tinanggap mo. Kahit ikaw mawalay sa Panginoon, ligtas ka pa rin, gaya ng sinabi mo kanina, hindi po ganun ang aral ng ating Panginoon. Yung always save na ibinibigay ng ating Panginoon, meron pong kondisyon. Pakinggan natin sa Kapitulo 15, sa unang Korinto, kapatid na Fernan, ito yung Osas ng Diyos. Yan. Ang Osas ng Diyos ay mababasa po natin sa unang Korinto, Kapitulo 15, na ganito ang pagkakabanggit ni Apostol Pablo para tayo ay merong forever assurance. Sa isang kondisyon, ito kondisyon niya. Pakinggan natin. Kapitulo 15. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo. Ibig sabihin, ito'y pinaalam ko sa inyo, sabi ni Pablo. Mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo na aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ayan. Meron pinaalam sa atin na yung ebanghelyo na itong pabalita ng ating Panginoon na tinanggap natin, na siyang pinananatilihan natin. Ayun. Kapag tayo nanatili sa ebanghelyong ito, ano resulta? Versikulo 2. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung, may kondisyon, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. O dalawa, may kondisyon. Osas ka sa kondisyon na mananatili ka sa pananampalataya. Yan yung osas ng Biblia. Yan ang osas ng Biblia. Ngayon, pag nanatili ka,
May condition pa rin ba yung pananatili? May condition pa rin. Maliban. Ayun. Maliban na ano? Manampalataya kayo na walang kabuluhan. Ibig sabihin, may pagkakataon pala na ang tao maaari pa rin mawala doon sa kaligtasan na yun. Mm. Kung hindi mananatili doon sa aral ng kaligtasan, kapatid na Fernando. Ayun, napakalinaw ho. Mga kaibigan, mga kapatid, ano? Huwag niyo hong ipagkakamali ano na kami po ay anti-osas ng Biblia. Hindi ho kami anti-osas ng Biblia. Pro po kami sa osas ng Biblia, yung Yan. binabanggit ng kapatid na Ray. Pero Mm-mm. anti ho kami o laban doon sa osas na fake na itinuturo ng Baptist at nagpapagrupo ng pananampalataya. Kaya po, Ayun. nakikita ho natin yung palang tunay na osas na sa Biblia, hindi bumibitaw sa pananampalataya. Nananatili, buhay ang kanyang pananampalataya hanggang abutan siya ng second coming. Pero, doon sa binasa natin, sa pinabasa sa atin ng kapatid na Ray, kung hindi tayo magtsatsagang ingatan yung ibanghelyo na ipinangangaral sa atin at Oo. tayo sumampalatay ng walang kabuluhan, ano ho, ay matatanggal yung atin pong kaligtasan. Pag Oo sinabi nga, pong oo. pananampalatayang walang kabuluhan, marami pong groundeds po yan, maraming ground po yan, ano? Opo. Nandyan yung pagtuturo ng mali, kapatid na Ray, oh? Oo, tama. Oo, maling pananampalataya yon, ano? Ayan. Oo. So, walang kabulang pananampalataya yon. Eh di, yung mga nagsasabing sila forever ligtas, mali naman na kanilang paniniwala, doktrina, abay, tagilid din ito, kapatid na Ray. Correct. Ano, Totoo malabo rin ito. yan. Panganib. Okay? Oo. So, then mga kapatid, ano, sana po nasusubaybayan po ninyo yung atin pong pagtatanghal ngayon. Kung kayo po'y merong katanungan, i-post lamang po ninyo riyan at handa po nating bigyan daan sa impapawid. Okay, Tama kapatid po. na Ray, tuloy-tuloy po tayo, kapatid na Ray. Oo, yeah. Oo. Ngayon, ganito. Doon ba, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo yung osas ng Biblia, no? Kayo maliligtas kung, may kondisyon, kung mananatili kayo. Ang tanong, ang tao ba na tumanggap ng kaligtasan, maaari di bang siya'y mawalay sa kaligtasan? May pagkakataon bang mga pangyayaring gano'n? Yeah. Eh, meron po. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Panginoon eh. Ang tao, meron pa rin tendency na mawalay sa kaligtasan. Depende po sa kanyang choice Iyon. habang narito po tayo sa ibabaw ng lupa. Pakinggan natin na ito'y isang babala doon sa mga aral ng faith na osas na nagtuturo na once you save, I always save. Eh ganito po ang itinuturo ng Biblia kasi mapanganib po yan, kapatid na Fernando, no? Mm-mm. Kasi yung iba kami ligtas na, may pananampalataya kami. Mm-mm. Paano ngayon yan? Yeah. Meron bang aral na talaga ang tao may pagkakataon ba na ang tao maaari ba siyang mawalay do sa kaligtasan Yan. na kanyang tinanggap? Meron po. Pakinggan po natin. Sa unang Timoteo 4:1, ito po yung panganib do sa mga taong may pananampalataya na at umalis pa sa kaligtasan. Sa unang Timoteo 4:1, ganito ang pagkakasabi. Maganda to sinabi ni Apostol Pablo, pakinggan natin. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu. Nasa mga huling panahon, ang iba'y, ito na, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. May aral Malinaw. pala, no? Mapanganib, ano? Meron palang pagkakataon na ang tao'y matalikod pa sa pananampalataya. Mm-mm. Ano ang gagawin nila sa mga natalikod sa pananampalataya? Ito sabi, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat Mm. at sa mga aral ng mga demonyo. Yun. Ayan. So, malinaw po na yung fake na osas na yan, once saved, always saved, wala pong katotohanan. Mm-mm. Sinisira po ng Biblia yan. Yan. Ang tao para manatili po sa kaligtasan ay meron pong kondisyon. Ang kondisyon kung mananatili. Ang tanong, meron bang taong hindi mananatili? Meron. Ano sabi ni Pablo? Sa mga huling araw, Mm-mm. merong mga taong magsisitalikod sa pananampalataya. Ayun. Kapag tumalikod pa, iligtas pa ba yun? Kapatid na Fernan? Oo, Sabi ni malabo. Pablo, hindi Malabo na. na.
Oo. Malabo na. Bakit? Pag ang tao'y tumalikod sa pananampalataya, ibang espiritu na pakinggan nila, sabi ni Pablo. Anong espiritu? Mga espiritu na ng demonyo. Yun. Kaya marami mga Kristiyanong tumalikod sa aral eh. Mm-hmm. Anong pumalit sa kanila? Espiritu ng demonyo. Tingnan niyo yung isang taong tumalikod. Kinakalaban yung Seventh-day Adventist. Oo, tama. So ano-ano mga binabato. Pero nung nasa loob siya ng Adventist, kakampi niya Adventist. Oo. Pinagtatanggol niya. Pinaglalaban sa mga debate. Pinagtalagang sabi niya, ito ang tunay na iglesia. Aba, ay may nangyari sa kanya. Nangyari sa kanya. Tumalikod sa pananampalataya. Doon tumalikod, iba na. Minumura na yung mga kapatid, nilalait na, iba't ibang mga aral. Kasi tumalikod sa pananampalataya. Kaya, yung osas na tinuturo po ng Baptist na once saved, always saved, wala pong katotohanan niya. Kaya napakaganda mga kaibigan at malinaw nating natatalakay dito sa pamamagitan ng kapatid na Ray Bida na talagang may tsansa talaga na tumalikod. Kasi kapatid na Ray, kapag tayo'y na kay Kristo at mananampalataya, hindi naman inaalis yung free will. Naririyan pa rin. May kalayaan pa rin yung tao na makapamili kung mananatili siya kay Kristo o hindi. Kasi meron akong kaibigan dito, kapatid na Ray, dati siyang Christian. Nung nakapag-aral sa UP, medyo nahirati sa mga Rizalista. So, nainganyo, iniwan yung pagiging Christian at naging Rizalista. At ngayon ay, na siya ngayon? Atheist. Atheist. More scientific, na sila ngayon. So, ito yung mga halimbawa, dagdag doon sa sinasabi mong kapatiran natin na tumalikod. Isa ito sa mga halimbawa na talagang may choice na mamili pa rin ang tao kung mananatili siya o hindi. Yan, sa kanyang pananampalataya. Tama yun, kapatid Fernan, sapagkat hindi inaalis ng ating Panginoon yung kalayaan ng pagpili pa rin ng tao habang tayo po nasa ibabaw ng lupa. Ang totoo niyan dahil sa kalayaan pa rin natin pumili, kahit ikaw yung nasa pananampalataya na, lagi tayong binibilinan ng ating Panginoon. Ang bili ni Kristo sa kanya, kita nyo ito'y kausap niya, mga alagad niya na, kapatid. Mga alagad na ang kausap ni Kristo. Binibilinan pa rin ni Kristo yung kanya mga alagad. Kasi kung ikaw ay always saved na, hindi ka natatagubilinan ni Kristo. Tama. Wala nang sasabihin sa iyo ni Kristo, ligtas ka na Tama. Always saved ka na di ba? Pero, sa kabila na sila'y pinili at naging tagasunod ni Kristo, bibabala pa rin sa kanila si Kristo. Pakinggan nyo sa 24:13 ng Mateo. Ito sabi ni Kristo. Sapagkat dadapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang malilitas. Iyo? May pagtitiis pa. Akala ko ba always saved na? Bakit pagtitiis pa ako? Ano ba yung pagtitiisan ko? Alam niyo ba kung ano yung pagtitiisan ng mga taong tumanggap ng kaligtasan? Ito, pakinggan niyo pagtitiis Sa Kapitulo 14, versikulo 12 ng Apokalipsis, narito sabi ni Apostol Juan, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Kristo Jesus. Kita nyo? Kaya sabi ni Kristo, ang magtiis, hindi pagtitiis, hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Paano ngayon yung osas? Walang pagtitiis yan. Hayahay Hayahay. Yung osas ng Baptist, hayahay Oo nga galit na galit nga yung nakausap natin doon O ligtas ka na, bautismo ka na kasi Baptist na Oo. Ligtas ka na, sigurado ka na, ligtas ka na. Ngayon, yung pang taong nabautismuhan, tumanggap ng pananampalataya. Ikaw ba masasabi mong forever na mananatili yung sa kaligtasan? No. Hanggat na sa atin ang tinatawag na freedom of choice o kalayaang pumili, may panganib pa rin sa tao na maaari na tayo ay mahiwalay sa Diyos. Sa isang kondisyon, kaya tayo nahihiwalay, sabi ng Apostol Pablo, yung mga taong hindi nananatili sa pananampalataya. Yun ang mga may panganib. Ngayon, para tayo maligtas, kailangan natin ang manatili doon sa aral
ng kaligtasan na ibinibigay sa atin. Pakinggan nyo, isang napakagandang aral sa mga mananampalataya. Meron tayong gagawin para tayo manatili. Pakinggan nyo sa Apokalipsis. Ito yung napakaganda, kapatid na Fernan, sa Kapitulo 3 na ang bersikulo ay 5. Meron tayong gagawin, mga kapatid, mga kaibigan, para tayo ay manatili sa kaligtasan. Ang sabi ni Kristo, ang magtagumpay, daragtang ko, ang sabi niya rito, ng mapuputing damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ano ang panawagan ni Kristo? Ang magtagumpay. Ibig sabihin, maaari pala ang tao sa kanyang buhay sa lupang ito habang naghihintay sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Maaari ang tao hindi magtagumpay. Oo. Kaya paalaala, kinakailangan magtagumpay ka sa pananampalataya mo para yung osas ng Biblia hindi mawala sa iyo. Oo. Wag mo tatanggapin yung osas ng Baptist, delikado yun. Oo. Kaya osas tayo ng Biblia, mga kapatid. Anong osas ng Biblia? Manatili, sabi ni Pablo. Ang sino man manatili sa aral ng Ebanghelyo, may kaligtasan. Ang magtagumpay, sabi rito, ang magtagumpay ay daramtan ng gayong mapuputing damit. Ibig sabihin, kinakailangan magtagumpay tayo sa pananampalataya. Kaya pala may pagtitiis, kapatid na Ray. Kaya pala may pagtsatsaga Correct. At saka dyan sa binasa mong talata, kapatid na Ray, napakaliwanag. Pwede pa palang maalis yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Correct. Hindi ko Kaya bali yung turo ng Baptist. Na once saved, always saved, hayahay ka na. Pwede pa palang matanggal Napakaganda ng talatang ito, kapatid na rin. Apokalipsis 3:5. Ayun, mga kababayan, mga kapatid. Kaya kung meron kayo pananaligan ng pananampalataya, wag ho dyan sa Baptist. Mandidelikado po ang inyong kaligtasan dyan. At saka, kapatid na rin, naririto tayo. Hindi upang, hindi bilang kalaban ng mga kaibigan nating Baptist. Kundi naririto tayo bilang mga kaibigan na nagtuturo ng tunay na katotohanan. Sapagkat nais po namin, mga kapatid, mga kababayan, na kayo man ay makasama namin dun sa langit na bayan na kung saan makakasama natin ang ating Panginoong Diyos hanggang sa panibagong paraiso. Kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sa makatuwid, gaya na sinabi mo, kapatid na Fernan, meron posibilidad na ang tao'y maalis doon sa aklat ng buhay. Kapag naalis tayo sa aklat ng buhay, wala tayong kaligtasan. Bakit? Ito yung mga taong hindi nanatili sa kaligtasan. Nais pa namin dalhin kayo sa isa pang aral na ito'y babala pa rin ng ating Panginoon. Sa ikalawang Pedro, may isinulat si Pedro doon, mga kapatid, mga kaibigan, na ito'y babala pa rin sa atin na kailangan tayo manatili sa pananampalataya para tayo manatili doon sa kaligtasan, yung kaligtasan forever. Ngayon, mag-ingat po tayo habang tayo nasa sanlibutan. Dito maraming tukso, maraming espiritong mapanghikayat. Kaya ang sabi ni Pablo, darating ang huling panahon, ay maraming tatalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga aral ng demonyo. Ito yung mga espiritu mapanghikaya. Pakinggan po ninyo ang isang sinabi sa unang Pedro o sa ikalawang Pedro. Maganda ito. Sa ikalawang Pedro sa kapitulo 2 na ang bersikulo 15. Babasahin ko sa inyo. Na pagkaalis sa daang matuwid. Yan, pala taong umaalis sa daang matuwid. Oo. Na pagkaalis sa daang matuwid, ay nangaligaw sila
Mm. Palibasa'y nagsisunod sa daan ni Balaam Mhm. na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Mhm. Meron palang mga tao na maaring umalis do sa matuwid na daan, maari kang maalis. Oo. Umalis sila, ha? Ngayon, ituloy natin, kapatid na Fernan, sa 21 at 22 sa baba. Yan, oo. Sino yung mga taong yung umalis Mm. sa matuwid na daan? Mm. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daang ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod Mhm. sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Uy, napakalinaw, may tumalikod na naman. Ito tumalikod. Oo. Ibig sabihin, talagang ang tao, maaaring piliin pa rin niya yung pagtalikod. Oo. Oh. Kaya saan sila inihahambing ng ating Panginoon? Yung mga taong tumalikod sa pananampalataya. Ituloy natin sa 22. Yeah. At nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka sa pagkakalublob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Mm. Yun, Ay, no? mas matindi pa kaysa sa dati, no? Oh, yun ang kalagayan ng taong na tumanggap na kay Kristo, nakalasap na ng kaligtasan, tapos tumalikod pa. Abay, mas masaol pa sila kaysa sa dati, kapatid na Ray, ano? Kaya kung mamimili ang ating mga kaibigan ng pananampalataya na dapat po nilang aniban, ay yung nagtuturo talaga ng nasa Biblia. Kasi yung osas ng baptist, kapatid na Ray, maraming masasagasaang talata eh. Katulad na lang halimbawa, yung mga talatang pinagbabanggit po ninyo, abay lumalaban na sila sa mga talatang yan. Oo, kumukontra sila. So, lumalabas dito, hindi sila biblical. Ginagamit lang nila ang Biblia para itayo yung sariling kanila. Pero hindi talaga sila nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tama po yun. Tama. Brother Ray, bigyan natin ng daan itong nag-chat sa atin. Sige nga, sige. Mula kay kapatid na Dino. Ayan, walang apelido, Dino lang ito. Si Dino. Kapatid na Dino. Palagay ko, ano ito? Di naman tunay na mananampalataya ang tumalikod sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ito yung tinalakay natin kanina. Hindi raw po tunay na mananampalataya yung kapatid na Ray kasi tumalikod sila. Ayan, bigyan natin to ng tugon, kapatid na Ray. Yung unang Timothy chapter 4 verse 1. Okay. Doon sa unang Timoteo 4:1, walang sinabing hindi tunay silang mananampalataya. Mananampalataya nga eh. Oo. Hindi na. Huwag na ho natin inilulusot ng mali. Inilulusot, kapatid na Ray. Yun na nga eh. At saka, ito isa sa logic din na nakita ko, kapatid na Ray, no? Kung yan ay hindi tunay na mananampalataya, bakit pa sila tatalikod? Di pala tunay na mananampalataya ito. Yun na nga eh. Sa umpisa pa lang, talikod na sila. Di ba? At ang iba na mananampalataya. Buti, putahan nga natin yun. Paganda eh. Himay-himay natin. Sinabi na nga na sa pananampalataya eh. Tama yung sinabi mo, kung sila sa umpisa pa lang hindi tunay, hindi na sasabihin tumalikod. Bakit tumalikod? Kasi nasa tunay nga eh. Iyon! Diba? Tama. Nasa tunay sila. Kaya nga binanggit ni Pablo, tumalikod eh. Pakinggan natin ulit. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Himay-himayin natin. Ang sabi ito sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod. Saan? Sa pananampalataya. From the beginning, hindi na pala sila tunay na mananampalataya. Bakit kailangan tumalikod pa sila? Sa umpisa pa lang talikod na sila di ba? Correct. Yun ang point. Kaya katatalikod kasi may tunay kang pananampalataya nung una. Yun ang tinalikura mo.
Tinalikuran nila yan. Oo, pero napaka-imposible kapatid na Ray, hindi ka tunay na mananampalataya tapos tatalikuran mo rin yun. Oo. Tapos ang sasaluhin mo, aral ng demonyo. Abay, illogical kapatid na Ray, hindi akma. Oo. At saka, wala, yung argumentong yun, baksak na yun. Ano? At saka, di naman sinabi ni Pablo, at ang iba sa mga hindi tunay na mananampalataya ay tatalikod. Hindi naman ganun ang pagkakasabi. Oo. Maliwanag ang pagkakasabi. At ang iba'y mga sabi rito sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Tinalikuran nila yung pananampalataya. Tamang pananampalataya yun, di ba? Tama nasa tama Yan, Kaya kasi, nga nakinig sila sa demonyo. Kasi kung sila'y wala sa tamang pananampalataya, sa umpisa pa lang, talagang pinakiinggan nila demonyo. Yan. Oo. Kasi kapatid na Ray, nadadaya sila ng ng matatamis na pananalita ng mga Baptist na kasi sa Baptist kasi ako dati kapatid na Ray. Ganun ba? Oo. Talaga? Sa amin, nung araw, kapag ang isang tao'y tumalikod, ang hatol kagad dyan, hindi yan tunay na Baptist. Kasi tumalikod siya. Ang tunay na Baptist, hindi tumalikod. Dito sa talatang binasa natin, kapatid na rin tunay yung kanyang pananampalataya. Kaya lang, nakinig siya sa aral ng demonyo, kaya tinalikuran niya yung pananampalatayang yun. Yan, ang tama. Yan. So, wala na tayong magagawa. Sa kapatid na nagtanong, tinatama lang po natin yung pagkakasulat, pagkakapahayag to sa Biblia. Talaga ito yung mga tunay na pananampalataya. Siguro susugan pa natin, kapatid na Sige po. Na meron talagang pinaliwanag sa Biblia na ang tao'y talagang nasa matuwid na nasa pananampalataya na tumalikod ba yung iba? Meron po. Basahin natin ang Hebreo 6. Dito sa Hebreo 6, naku, ito pinagkakaguluhan din ito. Maganda to sa 6, sa 4. Pakinggan natin. Sapagkat tungkol sa mga misang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Nandiyan Yan. Mamaya paliliwanag natin pag kami tumutol dito. Baka sabihin wala naman sa tunay na pananampalataya rin. Nako, patutunayan ko sa inyo na sa tunay na pananampalataya itong binabasa ko. Yan. Bakit? Nakalasap sila ng Espiritu Santo. Ang sabi sa Roma 8, ang pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, mga anak ito ng Diyos. Tama. Nakalasap sila ng bahagi ng Espiritu Santo. Ano pa? At nakalasap ng mabuting salita. Nakatikim sila ng salita ng Diyos. At ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay. Nahiwalay ito. At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Baksak na naman ang usap ng Baptist. Nahiwalay, ibig sabihin, nung una, hindi sila humihiwalay sa Diyos. Yun, tama. At the end, humiwalay sila sa Diyos. Ay, di may paghiwalay pala. Yun. At ang nakita natin sa talatang yan na napakaganda, kapatid na Ray, nakalasap sila ng ng kaloob ng langit Pati yung sa Holy Spirit, natatakan din yan ng Holy Spirit, Brother Ray. Oo, nakalasap sila Sabi ng mga kaibigan nating Baptist, kapag natatakan ka na ng Holy Spirit, di ka na pwedeng umalis sa pananampalataya Ang labo, di ba? Ito halimbawa, si Saul, di ba? Kilala ng mga Baptist si Saul. Nakalasap ng Espiritu Santo. Binuhusan ng langis yan. Yan. Samuel. Binuhusan. Pinili ng Israel na si Saul ang maging pinuno ng Israel. Ang Panginoon, ang Espiritu Santo, nanahan kay Saul. Yun. Tinatakan siya. Talagang sumakan niya. Matibay na talata yan. Ano nangyari kay Saul sa kasaysayan? Tumalikod si Saul. Nung tumalikod si Saul, umalis yung Espiritu Santo sa kanya. Ano pumalit? Espiritu ng demonyo pumalit sa kanya. Kaya galit na galit siya kay David. Gusto niyang patayin palagi si David. Yun. Di ba? Yan ang kasaysayan ito'y tinutukoy nga. At saka nahiwalay sa Diyos. Hindi na sila maaari pang baguhin. Asan ang osas ngayon dyan ng mga Baptist? Wala na. Di ba?
Ngayon, ang kunin natin mga kapatid, yung osas ng Biblia. Ang osas Yun. ng Biblia, manatili tayo doon sa aral ng kaligtasan, tayo'y mananatili doon sa osas. Malibang, sabi ni Pablo, malibang manampalataya ka na walang kabuluhan. Yun. Yun ang Yun ang yun ang napakalinaw mga kaibigan at mga kapatid, ano? Sabi sa comment dito ng kapatid nating si Quinley Fadriquelia. Yan. Saka pa lang naging ditunay saan yun? Saka pa lang naging ditunay nang siya'y tumalikod sa pananampalataya. Ayun. Ay tama ito. Tama yung komento. Salamat sa ating mga kaibigan, ano ho. Yan. Oo. Saka pa lang talaga sila hindi naging tunay nung tumalikod. Pero hindi pa tumatalikod, tunay yun. Tunay sila. Ang dali na maintindihan, kapatid na rin. Kahit grade 1, kayang unawain yan eh. Correct eh. Ito pa halimbawa, ito yung mga sumunod kay Kristo. Tinawag ni Kristo kanyang mga alagad. Bukod sa 12 alagad, meron pa eh. Meron pa tinatawag pa rin mga naging alagad. Ibig sabihin, mga tagasunod ni Kristo. Oo. Sumusunod sila, nananampalataya sila. Ito pang mga sumunod kay Kristo na tinawag nilang alagad. Tumalikod din ba? Meron. Hanapin ko rito sa Kapitulo 6 ng Juan. Ito'y napakaganda eh. May sinabi si Kristo rito, nang magsalita ang ating Panginoong Kristo rito, humiwalay. At babasahin natin. Dito sa Kapitulo 6 ng Juan, versikulo 63. Yan. Tapos tutuloy tayo sa 66. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakikinabang sa mga walang pakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo'y ay pawang at pawang buhay, sabi ni Kristo. Nung sabihin ito ni Kristo, merong mga taong tagasunod na nasaktan. Ano nangyari? Versikulo 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod. Apa? Tumalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ngayon, tanong, asan ang osas diyan? Nawawala. Tumalikod eh. Pero mo, tinawag na silang alagad. Oo. Itong tinawag na mga alagad ito, nagsitalikod sila. Yun. Hindi na sumama kay Kristo. Ibig sabihin, humiwalay sila kay Kristo. Pag ang tao'y humiwalay kay Kristo, kapatid na Fernan, wala ka ng buhay. Tama. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Hihiwalay ka pa kay Kristo. Kasi pinanggagalingan ng buhay. Sa kapitulutin. Ayun. Diba? Oo. Tama. Oo. Yun ang At saka madugsungan ko yung kapatid na rin, doon sa unang Juan, 5, sa unang Juan Kapitulo 5, maganda yung binitawan nyo kasi kaya naalala ko itong talatang ito eh. Sabi rito mga kapatid ganito, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, nasa ating Panginoon Kristo raw po. 12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, ito, kasuwato ito kapatid na Ray, doon sa binitawan ninyong talata, na kapag humiwalay ka kay Kristo, inalis mo si Kristo sa iyong buhay, wala na rin yung eternal life. Wala na rin yung buhay na wala hanggan. No, kasi nga, yung buhay niya na wala hanggan, na kay Kristo. Kung inalis mo na si Kristo sa iyong buhay, dumistansya ka na, mawawala si Kristo, wala na rin ang buhay. Mapuputol ngayon yung Osas Baptist. Oo, sala sa Biblia. Correct. Tama yan. Oo. Kaya malinaw no? Kaya doon sa mga parabula ng ating Panginoon, marami tayong mababasa. Isa pa, dugtungan natin yan, kapatid. Oo, sige po. Dito malikod. Umalis ka doon sa buhay na walang hanggan, si Kristo. Pagka umalis ka, di lalabas ka kay Kristo ngayon. Yan. Pag lumabas ka kay Kristo, ano tawag sa'yo? Diyan din sa unang Juan,
Kapitulo 2, versikulo 19. Ganito sabi, sila'y nangagsisilabas sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ayan. Pag tumalikod ka sa pananampalataya, umalis ka, ay hindi ka kay Kristo. Yun. Ayan. Kaya wala ka ng buhay na walang hanggan pag umalis ka kay Kristo. Yun. Kaya, ang panawagan natin sa mga taga-subaybayan, huwag tayo basta-basta makikinig. Okay yung makinig tayo eh. Huwag tayo tanggap ng tanggap. Yun. Once na tayo nakapakinig ng mga salita ng ating Panginoon, may mga ngaral na sinabi ganito, ganyan, ganyan. Pag-aralan po natin kung totoo po yung kanilang ipinangangaral. Yun. May aral ba talaga ng Panginoon yung osas? Sa pag-aaral po natin lumalabas yung osas ng Baptist, wala pong katotohanan. Yun. Kontra sa osas ng Biblia. Correct. Oo. Correct. Oo. Ang osas ng Biblia, you will be staying safe forever, may condition. Kung tayo'y mananatili doon sa katotohanan. Ang sabi ni Kristo, ang magtagumpay hanggang sa wakas ay siyang malilipas. Iyon. Ibig sabihin, babala ni Kristo yan, merong mga taong hindi magtatagumpay. Sino yan? 4:1 ng unang Timoteo. Silang tumalikod sa pananampalataya at makikinig ngayon sa aral ng demonyo. Yun po ang ating pahayag dyan, kapatid na Fernando. Bigyan muna natin ng daan ito si kapatid na Alvin Laico. Si Alvin Laico, oo. Kilala mo? Kilala ko yan. Okay. Sabi ng kapatid na Laico dito sa comment section, pag di nasubok sa apoy, siguradong fake. Saka lang malalaman kung sila ay subok sa apoy. Tulad sa ginto, paano malalaman kung di ito siya sa atin? May mga kapatid na nagkukunwari din na sila daw ay sa atin. Ngunit palihim na kumakalaban sa katotohanan. Sino ang kanilang kinakalaban? Di baga ang Diyos? Kaya mag-ingat din sa mga mapagkunwaring kapatid na pananampalataya. Kapatid sa pananampalataya, sila ang mga nagpaparumi sa ating kaalaman ng katotohanan. May hugot ito, kapatid na Rey. Malalim ang hugot. Oo, malalim. Malalim yan. Oo. Totoo yan. Hindi po natin maalis yan sapagkat yan po'y nasusulat na talagang sa gitna po natin ay meron pong magsisilitaw at magpapasok ng ibang mga aral na hindi na po aral ng ating Panginoon. Bagamat akala natin maganda, kapatid na Fernando, dahil si Kristo ang front nila, si Kristo pinakikilala nila. Pero dito tayo dadalhin. Kaya sabi ko kanina, mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo. Hindi lahat na nagtuturo sa Diyos. Gaya ng masasabi natin sa unang Timoteo, sa Kapitulo 3, versikulo 14, ang sabi ganoon, mag-ingat ka sa iyong turo sapagkat ang unang ililigtas mo ang iyong sarili. At ang iyong mga nakikinig sa iyo. Ngayon, talagang meron pong papasok na mga aral. Ito po pakaingatan natin, ito po tip namin sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa mga papasok na aral na galing sa labas, hindi naman sila kagad magsasalita ng against sa atin. Alam niyo ba paraan ng pananalita nila? Pakinggan niyo sa Roma, Kapitulo 16. Buti nabuksan niya ni Brother Alvin. Sa Kapitulo 16 ng Aklat ng mga taga-Roma, at ang bersikulo po ay 17 hanggang 18, kapatid na Fernando. Babasahin ko. Ngayon ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid. Natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral. Ito, aral na pinag-uusapan ito. Tungkol sa aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita
at maiinam na mga talumpati Mm. ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Nako. Saan ka idadaan? Magagandang pananalita, mabulaklak. Mga magagandang talumpati. Mm. Ikaw naman ay walang alam, Oo. nakagititig ka lang yan. Ganun ba yun? Madali kang mapahanga, no? Hanga ka, galing naman magsalita nun. Oo. Tanong, totoo ba yung kiwento sa'yo? Yan, oo. Yan ang ano rin eh. Oo, tama. Kaya nga, kapatid na rin, naalala ko yung sinasabi ni Kamenong eh. Hindi lahat ng nagdadala ng salita ng Diyos ay tunay na sa Diyos. Correct. Hindi lahat ng sumisitas ng Biblia ay mga ngaral ng Diyos. Yan. Kasi, totoo naman si Satanas nga, hindi ba? Napakahusay ding sumitas ng Biblia eh. Ngayon, dinadagdagan na lang nitong mga kaibayo natin sa pananampalataya na nagpapagamit sa ating sa maling aral na dinadagdagan nila, pinapaganda na lang nila yung kanilang pananalumpati. Ayan, para marami silang mahikayat, marami silang madaya. Pero yun nga mga kababayan, mga kapatid, ay hindi tayo dapat tango lamang ng tango. Dapat siyasatan din po natin, magtanong-tanong din ho tayo na sa mga ibang mga ngaral. Huwag agad halimbawa Adventist, medyo nagagandahan kayo sa turo ng Baptist. Huwag muna kayo lalabas. Tanong-tanong muna tayo sa ating mga manggagawa. Ayan. Sa mga nasa labas ng iglesia, na hindi natin kapananampalataya, pagtimbang-timbangin din ho ninyo yung turo ba ng Baptist ang totoo o yung turo ng Biblia. Ayan, sa ganun mga kaibigan, ay sama-sama tayo na dadalhin ng ating Panginoon doon sa langit na bayan. So, dito kapatid na rin nakita natin, malaki pala pananagutan ng isang mga ngaral, kapatid na Ray. No? Kasi doon sa binasa mo sa unang Timoteo 3:15, ay yung sarili niya, yung kanyang inililigtas, maging yung nagsisipakinig sa kanya. Kapag mali pala ang aral mo, pati sambayanan mo damay, kawawa naman sila. Kawawa. Kaya kung mahal ng ating mga kababayan yung kanilang pamilya, huwag na nilang ipagpatuloy yung maling turo. Tama yun. Tama. Hindi naman kawalan. Sabihin na natin yung salitang maras na, hindi naman kawalan ng pagkalalaki, kapatid na Ray. Kung isusuko natin ang ating buhay kay Kristo at kukunin natin yung tunay na aral na nasa Biblia. Yan. Huwag na tayong mahirati diyan sa Baptist doctrine ng OSAS. Ako nga, mga kaibigan, mga kapatid, masakit din sa akin na umalis sa pananampalatayang Baptist. Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, kapatid na rin, kaligtasan. Yung tunay na kaligtasan. Kaya, bagamat masarap na yung pagkakaupo ko sa silya at pinalipat ako sa kabilang silya, dahil sa Panginoon, kapatid na rin, lumipat tayo. Ayan. At ito nga, isa na tayo sa nagtataguyod ng tamang aral na nasa Biblia. Ayan, yung kagandahan natin, kapatid na Ray, kapag tayo magpapasakop sa ating Panginoon. Maganda yan, kapatid na Fernan. Alam po ninyo yung salitang ligtas na. Habang tayo nasa lupa, tayong mga mananampalataya sa ating Panginoon, malaki po ang kakaharapin natin. Alam nyo ba kakaharapin natin? Baka hindi pa alam ng Baptist ito. Alam nyo ba kakaharapin natin, mga Baptist? Apokalipsis 12:12. Yan. At ang sabi ng anghel, sumigaw ng malakas na tinig, mga galak kayo dyan o mga nananaan sa langit. Sa aba ng lupa at ng dagat, ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sapagkat sa pagkaalam niya na may konting panahon na lamang siya. Alam niya, malaking galit ni Satanas nandito sa lupa. Kaya ang lahat ng hinihikayat ni Satanas na huwag maligtas inyong mga taong tumanggap na ng kaligtasan. Yan ang kanyang tinutukso. Yan ang kanyang hinihikayat ngayon. Kaya gusto ko lang basahin lang may sinabi doon sa aklat ng mga gawa na itong si Satanas, kalaban niya yung katotohanan, kapatid na Fernan. Tama po. Mailigaw niya tao Pakinggan nyo ha. Naalala ko itong tekstong ito ngayon 13 Gs ng gawa. At sinabi, puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng diablo,
ikaw nakaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daan ng matuwid ng Panginoon? O yan ang gawain ni Satanas, sirain ang matuwid na daan. Hindi siya titigil. Kaya sabi ni Pablo, hindi ka ba titigil? Tama. Hindi titigil yan Oo. habang nabubuhay si Satanas. Kaya tayong mga tumanggap ng kaligtasan, ang sabi ni Pablo, kung mananatili tayo, Yan. ligtas kayo. Ayan, oo. Kaya nga kapatid na rin, ano, dapat talaga pagtimbang-timbangin ng ating mga kababayan, ano ho, kung anong pananampalataya ang nagsasabi ng totoo. Oh, Correct. sapagkat dito po mga kaibigan, kapag kayo po ay nagkamali ng pagpili, ano ho, ay mayroon pong pagsasara ng pinto ng awa. Ayan. Yun. Kaya habang bukas pa ang pinto ng awa, ang mga programa ng Seventh-day Adventist ay patuloy nating ipinapainlanlang upang ito po ay makaabot sa inyo pong pag-aaral. Ano ho? Sabi rito kapatid na Ray, ng kapatid na Sharon, ang mga mandaraya sa huling kapanahunan ay magmumula sa loob at hindi sa labas. Kaya mas nakakatakot dahil sila ay mangangaral sa loob ng iglesia at alam ang katotohanan. Ayan. Dito pa sa isa pa niyang post, lalo na kapag magaling magsalita ang mga mangangaral at nakatuon sa emosyon ng mga tagapakinig, ay marami talagang madadaya. So, lumalabas kapatid na rin sa mga komento na ating pong nabasa, sa labas at loob ng iglesia, talagang mayroong bumabangon ng mga maling aral kapatid na Ray. Correct. Oo. Alam po ninyo, sa labas, babangon yan eh. Sa labas, bumabangon yung mga aral na mali eh. So, ang nangyayari, ina-absorb ito ng mga tagaloob. Pupulot sila ngayon doon sa labas at dadalhin ngayon sa loob. Yeah. At kapag dinala sa loob, yan na na gulo. Itong nag-absorb na ito, ipipilit yung aral na na-absorb niya galing sa labas. Oo. Ituturo niya sa loob. Di magkakaroon ng division. Kaya tama yung yung si Sharon na nagtanong na magaling magsalita, magaling mangaral. Yan yung binasa natin kanina sa 16, 17 at 18 ng mga taga-Roma. Sila'y nagsasalita ng mga magagandang talumpati at mabulaklak na mga salita para yung mga walang malay ay madaya nila. Yun ang mapanganib. Ngayon, meron pong paalaala sa atin, Miss Sharon, doon sa nagtanong na yun, meron pong magandang paalaala sa atin. Tayong mga nakikinig, maski mga kapatiran, pastor natin, mga layman na nagtuturo, kapag may nagturo sa atin at parang bago sa ating pakinig, parang naiiba, wag kagad tayo hahatol. Pag-aralan po natin. Pakinggan niyo sa 17. Naalala ko to 17:11 na mga gawa. Ang sabi ganito, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika. Sapagkat tinanggap nila ang salita. Tinanggap sila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ayan. Pag may narinig tayong aral, adi, pasamantala, tanggapin natin. Pero, hindi rin natapos, kapatid na Perna. Ang sabi ni Pablo, sinisiyasat ito araw at gabi. Kung ito'y tunay nga, sabi gano'n. Ayun. Ganun Kaya, simple. Tama, oo. Kaya sa halip kapatid na baliktad nangyayari. Sa halip na yung Seventh-day Adventist ang siyang magbibigay ng liwanag sa sanlibutan, ang ginagawa ng iba, kumukuha ng liwanag sa sanlibutan, pinapasok sa iglesia. Baliktad. Dapat tayo yung pinagmumulan ng liwanag. Sa ating mula lumalabas yung pangangaral. Hindi tayo kukuha ng aral sa labas, ipapasok sa loob. Yan. Oo. Yan. Napakaganda. Lumalawak tong ating pag-uusap, gumaganda lalo eh. Alam po ninyo, yung katotohanan, hindi natin makukuha sa kanto-kanto yan eh. Tama. Hindi natin makukuha sa tabi-tabi, hindi.
yung katotohanan ibinibigay ng Diyos sa loob ng kanyang tunay na iglesia. Amen. Oo. Paano natin makikilala yung tunay? Dito sa mga kaloob at sa mga aral. Ayun. No? Una-una, doon sa aral mo sila aalamin, kikilalanin. Mm. Pangalawa, bukod doon sa mga aral, ang tunay na iglesia, may kaloob, kapatid na Fernan, di ba? Tama po. Oo. At ang Diyos ay naglagay ng mga kaloob, Mm. naglagay ng mga apostol. Apostol. May apostol Yeah. tayo eh. Peta. Naglagay ng propet. Bakit Yeah. yung propeta, isa pa yan. Oo. Napakahalaga may propeta. Bakit? Kasi yung mga lihim ng Diyos, doon iahayag sa kanyang propeta Tama. Oo. na inilagay sa loob ng iglesia. Oo. At yun naman ang magpapaliwanag po sa atin. Para ang bayan ng Diyos, hindi tayo lumalakad sa dilim, kundi sa liwanag, sabi ni kapatid na Fernan. Amen. Kaya ang tungkulin po ng iglesia, tayo ang tagapagdala ng lahat ng liwanag ng Diyos sa buong sanlibutan. May talata po yan. Ayun. No? So, lalong sumasarap yung ating pag-uusap, mga kapatid, mga kaibigan. No? Kanya lang po ay medyo mabibitin tayo. Kasi sadyang nagkulang na yung oras natin at dumako na tayo sa takdang panahon ng atin pong pagtatapos. Ano? Pero ganun pa man, mga kapatid, kung luluobin pa ng Panginoon, sa Sunday, ay magkikita-kita ulit tayo alas 4 hanggang alas 6 po ng hapon. Then nauulit po ang ating broadcasting dito sa Ask tuwing Martes at Huwebes alas 8 hanggang alas 9 po yan ng gabi. Ngayon, kapag ka sa mga gabing pagkakataon at libre ang kapatid na Ray, ay pakikiusapan uli natin na tayo samahan. Yes, yung mga ganong araw, Martes, Huwebes, naluwag ako niyan. Kasi sinamantala ko lang, mga kaibigan, mga kapatid na Ray, gawa ng medyo rest yung kanilang kay Kamenong. At pinakiusapan ko lang na makasama natin ngayon. Kaya bago tayo tuluyang magtapos ay yun pong mga kaibigan po namin na hindi namin napaglingkuran, na may mga tanong, mayroong mga comments na hindi namin nabasa. Sa Sunday po, bibigyan po natin yan ng daan. At pinasalamatan ko muna ang ating mga kasama rito, kapatid na Ruty Tobias, yan, patuloy ng mantabay, kay kapatid na Quinley Padriquela, salamat po. JB Chris Gomez Kapinig, kay kapatid naman B. Sideno, ayan, at sa amin pong head elders, nakantabay po rito. Good to see you, sabi Bro Ray, na guest ng Ask. Kaya sabi ni kapatid na Samuel Patalinhog, yan ang aming head elder dito. Yan. At kay Sister De Los Reyes, yan. Sister Sharon De Los Reyes, yan. Thank you. At regards po kay Mami at kay Daddy. Yan. No? Kay kapatid na Nemel Kings, yun, kasama rin natin. Kay JB Chris Gomez Kapinig, Chato Laza, Kyle Daniel De Los Reyes, Alvin Laico, Joshua Tanasan Siarot, yan, nabubulol ako sa paano. Apelyido ni kapatid na Joshua Tanasan Siarot, yan. At kay kapatid na Marlon Anthony, yun, meron pong ipinost si kapatid na Marlon Anthony, kaya lang ay di na muna natin mababasa. Medyo na-late na po yung inyong pagpo-post. Next time po, mga kaibigan, agahan po ninyo para maganda yung ating kwentuhan. Norms Morote, magandang gabi po sa inyo. Ayan. Alvin Laico, sino pa bang nandito? Yan, ang kapatid na Yolis Cabusa, Mosne Ortega, good evening po. Ayan. Riva Quizon, magandang gabi po. Sam Fulgencio, yan. Ave Naku Pastilan, yan. Good evening po sa inyo. At Nemel Kings, good evening. Sino pa ba? At ayaw kasing mayroong makaligtaan eh. Kapatid na Angelina Patalinhog, yan. Shi Padilla, ayan, good evening. So, sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat. Ang tropa po ng Ask
nagpapasalamat kapatid na Rebida sapagkat kami po ay inyong pinaunlakan. Ayan, sa amin pong imbitasyon sa inyo. And I hope makaulit pa kami sa susunod. Amen. Oo. Kapatid na Fernan, ako po ay isang kagalakan sa akin at karangalan kung maanyayahan mo ko sa programa mo. Napakagandang programa. Maraming salamat at sa lahat bumubuo ng iyong programa na nabanggit mo kanina dyan sa kasamahan mo. Binabati ko po kayo lahat. And of course, si Brother Lino, palakas ka. Marami tayong gawain ba? Hinahanap na yan ng mga audience eh. Palakas ka, Brother Lino. Kayang-kaya mo yan. At saka yung ating head elder dyan. Kamusta, no? At sa lahat ng bumubuo ng mga opisyalis ng iglesia, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon at binabati ko, kapatid na Fernan, ang lahat ng mga nag-comment po sa ating ngayong gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan. At samantalahin ko na rin ng pasasalamat doon sa nag-sponsor ng aking computer chair. Ayan po, nakikita niyo po yan. No? Ganda naman yan. Ayan. At ganoon din po sa nagbigay ng ating dito sa programa ng Back to the Truth Ministry. Ayan. At ipapakita ko ng bahagya dito sa ating yun, meron na po tayo. Mechanical keyboard. Yan. Okay. At pinasalamatan ko rin yung nag-donate ng Ayan, ang ating po mechanical mouse. At purihin ng Panginoon sa inyo po patuloy na pagtulong po sa gawain. Malaking bagay po para sa atin. Okay, mga kaibigan, bago po kami bumitaw, at yayahan ko po si kapatid na Ray para sa ating closing prayer. Okay, tayo po'y manalangin, mga kapatid at mga kaibigan. Panginoon po namin Diyos, kami po'y nagagalak sapagkat naranasan po namin ang inyong patnubay, ang inyong gabay. Nawa ang aming pong napag-aralan sa gabi po ito ay tumibo ng malalim sa puso ng aming mga taga-subaybay at sa mga nagsasapusaan, lalo't higit ang mga taong nagsasaliksik ng iyong katotohanan. Naway gabayan po kami patuloy ng inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, at dinadalangin din namin na habang kami naglilingkod sa inyo, ang inyong bayan, Panginoon, ay ingatan nawa sa sanlibutan ito, ilayo nawa kami sa lahat ng uri ng karamdaman, lalo na po sa pandemyang kumahalat, Panginoon, na kumikitin ng maraming kaluluwa. Yes. Naway ilayo po kami sa lahat ng karamdaman. At ang mga kapatid namin na meron din karamdaman, O Diyos, maging sa physical at spiritual, ay dalangin po namin sila na sila naway inyong dalawin, Panginoon, at palakasin ang kanilang pananampalataya at ang kanilang kalusugan, makapiling po namin sila sa inyong paglilingkod. At sa pagsamantala po namin paghiwalayin, nawa ang kapayapaan po ang sumaamin, ingatan nawa kami sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kay Doc Benny, good evening po. Hiniram ko muna si kapatid na Rebida. Nagpaalam na ako. Parang program ngayon eh. Salamat po kapatid na rin. Tuwing kailan nga yung sa inyo para sa atin pong mga kababayan. Ulitin ko ulit. Inaagayahan po namin ang aming mga taga-subaybay, mga kaibigan, mga kapatid na subaybayan nyo naman po kami. Sa Ang Nasusulat Ministry, kasama natin dyan si kapatid na Benny Solomon. Kung kayo po'y nagsasaliksik, sa inyong pagsasaliksik ng lahat ng relihiyon, isalin niyo po kami. Sa inyong pagsaliksik, at ang tabayanan po ninyo, sa bukas po, Biyernes, alas 7 hanggang alas 7:30 hanggang alas 9 po ng gabi, ang Nasusulat Ministry. Ayun. Salamat, kapatid na Fernan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang as o ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, ay muli po namin kayong iniiwan sa palad ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. I was found as a beggar